Yun. Konnichiwa, this is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH, a natural organ, and earth of enthusiast. May mga panibago na naman po tayong mga segments na ibinato na naman sa atin ng ating puting old friend. Ayan, si Dr. Tomo Conchio ng Crazy Ones. Pero kung ano man ay binigay sa atin ng ating puting old friend natin para magamit dito sa segment na to, at maaari natin gamitin lahat yan para may magsilbing kanang eye-opener sa lahat ng mga pangyayari na sabihin na natin, mga untoward incident, so on and so forth. So bago lahat simulan natin ng patimpalak na to sa remake season 4, sponsored by bago to Bulldog Fresh Milk by Puting Kamatis. Fresh milk is still based, from dog with rabies. Nagyata talaga ito mga. May guts ng aso na pero na palang guts ng aso. Yan, may isa pa. Para sa Tokmol. Masama lang ang pakiramdam ko, masama pa pinaramdam mo. Masakit pa. Okay. Ngayon, tatako na tayo sa ating pangalawang episode na ibinato natin, na ibinato lang naman talaga ni Dr. Tomo Conchio sa akin ang lahat ng mga information na to. Hango ito sa mga pamosong dark psychology na pwede natin gamitin laban sa mga tolongges na sanlibutan na to. So, startin na natin. At talaga i-startin na natin. O ito. On the episode 2 of Ninyo's Reverse Remake Season 4, known as the 3 mind reading tricks, or yung tinatawag natin how to read. Hango ito sa tinatawag natin how to analyze people by R.J. Anderson. Ayan, nasa picture. From the tune of the dark psychology. So, may tatlong bagay na ibinigay sa akin ang ating buting offer natin galing kay Dr. Tomo Conchio. Tatlong bagay na impormasyon na ibinigay niya sa akin kung paano natin mababasa lahat ng mga kinikilos ng isang individual. Ayan. Ngayon, wala na tayong paligid-ligid pa. Sisimulan na natin at pupungkatin natin ang tatlong bagay na to. So, unahin na natin ang isang ito. Ayan. The Body Clues Decoder. Or, sa wikang Pilipino, pagbasa ng kilos ng katawan. Ayan. Body language ba? In layman's term. Ayan. Ang katawan ng isang individual ay para lamang na isang libro. May makukuha kang mga clue, may makukuha rin ako ng mga clues natin dyan kung ano-ano ang mga nasa isip ng isang tao. Ayan. Halimbawa na lang. Ayan. Kapag may kausap ka at bigla siyang umupo sa tabi mo o magre-react ng nakasandal pero gaya naka-cross arm siya. Ayan. Kung sabi ko nakaki-remote, ganyan, no? Ayan. Posible ito o possible envisioning na ito ay isang senyales ng pagiging defensive o hindi pagkaka-komportable sa anumang bagay sa paligid doon sa gedling. Kapag naman nakatungo ang ulo, parang katulad ito, yan, oo. Pag nakatungo ang ulo at nakayuko habang nagsasalita, pahiwatig ito ng hiya o sabihin na natin, kakulangan sa sarili. Ayan, isa pang halimbawa ito. Kapag nagtanong ka sa katrabaho o kaibigan kung okay lang ba siya at sumagot siya ng oo naman pero sabay
iwas ng tingin, at naka-cross arms, malamang sa malamang meron siyang hindi sinasabi. So, yun ang mga ganyang klaseng bagay kung talagang nakikita mo na sa body language pa lang, alam mo na kung anong ikinigilos sa isang individual na yung sobrang mas malikot pa sa dancer, hindi mo mabasa kung ano mga nasa isip o galaw ng isang tao. So, isa na yan sa mga mind tricks na nakakala ko kung paano kong basahin ang mga kinikilos ng isang tao. So, ibig sabihin nun, by the way nga pala, wala pala tayong patawa dito kasi etong episode to talaga seryosong to. So, sunod na item na binigay sa akin ni Dr. Tomo Ochillo, face signal catcher. Ayan. O yung ibig sabihin nun, yung micro-expression or mabilisang emosyon. Papaliwanag natin ng mouse ito. Ayan. Ang mukha ay kusang naglalabas ng totoong nararamdaman. Kahit pilit pa itong itago. Naka-micro-expressions na talaga. Tama, naka-micro-expressions nga yan. Ang micro-expressions ay mga mabilis na reaksyon. Sabihin na lang natin, pag sinabi yung reactions nito, mga nasa kalahating lang naman, millisecond. Ano ba? 0.1, 0.2, ganun, mga ganun na millisecond bago mawala. Pag nakita mo ito, ayun, na-place ko na nakikita to actually. Pag nakita mo ito, para kang nakasilip sa totoong damdamin ng kausap or kumbaga sa sniper, he's on your crosshairs. Ayun. So, halimbawa dito, mga kapatid, mga kamongers, kapag may isang individual na nagbigay ng regalo sa iyo at ngumiti siya pero saglit mong nahuli na ang pagkunot ng noo bago ang ngiti, maaaring hindi niya talaga gusto ang regalo yon, pero ayaw lang niya na masaktan ang damdamin mo. Para bang katulad siya sabi ni Shay na sabihin, lahat ng mga bagay ginagawa para lamang hindi lang sumakit ang feeling. Totally nakakatawa yung mga ganun na mga facial expression. Kunwari, mukhang ulitin ko mukhang angel sa harap. Kapag kaharap ka, mukhang angel. Ngayon, no? Pero pag nakatalikod ka, yan pa lang sa face signal catcher ko na yan, doon ko pala na malalaman pala kung talagang isang hindi sa tingin ng tao, kung talagang yung mga approach, yung pag-iisip, o yung mga pinapakita ng mga ay talaga mahuhuli mo talaga. Diyan ko pala mahuhuli kung talagang plastic ang isang individual o hindi. Agreed? Good. So, last but not least dito sa topic na to, sa reading about people, about ito talaga pinakamatindi. Ito pinakamatindi. Ito. Voice analyzer. O sabihin natin, ang pagbasa sa tono at paraan ng pananalita. Ayan. So, in a manner of speaking of this topic, about sa voice analyzer, ito. Mahalaga rin natin obserbahan isorbelas ang boses at paraan ng pagsasalita na tipo na ina-analyze mo na tinatawag na, kumbaga sa tinuturo mo sa public speaking, argumentation and debate, yung tinatawag natin
Oh, shoutout pala kay Dr. Aida Verdegia. Oh. 3-time professor ko sa English class. Ayan. Siya rin nagturo nito kung paano siya rin nagbigay din ng idea na to. Besides Dr. Tomo Ochillo. Ayan. About dito sa tinatawag nating rising and falling intonation, pati na rin ang voice recognition tactics. Kapag ito ay biglang bumagal ang pagsasalita ng isang individual, madalas ito ay dahil nag-iisip sila kung paano nila ito i-rebat o itatago ang totoo. Ayan. Para bang yung tipo na magkaaroon sila ng defense mechanism sa mga pag-iisip nila. Pag-iisip muna ng mga bagay ng pagsasabi bago niya sabihin. Ayan. Kapag naman bigla tumataas ang tono, ayan. Diyan tayo malilite. Ayan. Eto. Kapag naman biglang tumaas ang tono, maaari excited sila, na-stress, or should I say, sobrang defensive. Oh, eto. May mga examples ako dito. Ayan. Unang-una natin dito sa tinatawag natin sa mga job interviews natin. Ayan. Sa job interview, pag tinanong ang isang aplikante tungkol sa dati nitong trabaho o pamumuhay, bigla siya magsalita ng mabagal or sabihin na natin very redundant. Ibig sabihin doon may tinatago or hindi siya komportable sa mga bagay na dapat pag-usapan. Ayan. Pangalawa, kapag sinalang mo naman ang isang individual sa tinatawag nating sasalang talaga yan sa polygraph test o sa lie detector test ang isang individual at nakitaan ng pagsisinungaling, aba, yun na yun, asunto na yan. Alam mo kung tutusin bago mangyari yan, nakikita, bukod pa sa tinatawag natin na body language, sa body language, sa face signal catcher, at sa voice analyzer, nakikita ko rin ng yung pinantik ng leg niya kung talagang malalaman mo kung nasisinungaling ka eh. Alam mo, eto, sasabihin ko, kapag ang isang individual mahuli na nagsisinungaling, kung doon pala sa pinantik ng pulso, pinantik ng sa leg, medyo mapapalulo ka ng bagya, doon mo malalaman kung talagang sisinungaling. Lalo pa yung tinatawag natin na hindi paggawa ng tinatawag natin na eye contact. Ayan. Tapos, isa pa. Kapag sa oras na nasalo ng isang individuo sa polygraph test at ayan, kunwari ECG, ayan. Pangalan mo? Cardo. Piedo? Ayan. Parang gano'n, mga sinasalap. Tapos pag nagtanong, halimbawa, hindi ka pa naliligo, sasagutin baby. Biglang, so, ibig sabihin, nung pag tumunog yung tumaas ang resonator nun, na sound, vibrator na gano'n, na sounds, ng isang, yung aparato na yan, doon mo malalaman na sinungaling ang isang individual. Kung doon para sa bagay na yan, lalo pa sa polygraph test na yan, para bang ano yan eh, Richter scale, pag medyo nagsinungaling, biglang papalo ng malalaking niya yun. Pero pag totoo siya sabi, ganun lang yan. Kasi doon mo malalaman yan sa pulso, sa leeg. Ayan. So yun na yun ang tatlong bagay na dapat natin, na natutunan ko kung paano kong basahin ang pag-uugali ng isang individual. Kaya sa mga tao na gagawa ng bagay na hindi maganda sa kapwa, a piece of advice from the Maverick Hunter. Wag na natin subukan maipaglaro o maipagagawa sa isang kapwa. Kung ayaw mo, maparusahan sa araw ng paghuhukom.
Tapos, and now, that concludes the three mind reading tricks, that we have been talking in this segment. So, we have to end this vlog for now. So, this is Nino, and the Nature and Corgan, an Earthsop enthusiast, and direct distributor of Lifestyle PH. So, like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibago nating videos natin dito sa Ninyo's Remake, Canadian Reviews, Reaper Scraps, anything but YT Shorts. So, almost there. So, we have 2 months to go para ma-vlog natin ang mga panibago nating models ng mga pellet dyan natin sa Airsoft community natin dito sa entirely na to. So, sit back, relax, and enjoy the show. See you around again. God bless.本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。